Diyan mo kasi yun. Hindi makalala yun. Siguro sir kung anong team sir. Pero kilala kayo. Wala kang birthday. Ayaw ko pa yun. Sir, ba't ba sir dito? Nagpapayos daw siya. Hindi ko alam, baka i-text nila yan. Bahala na. Go! Hi, Sophia. Hi. Baka gusto mo magbasa. Ano ba title niya? Romeo and Juliet na isinulat ni William Shakespeare. Siya, akin na. Ang pag-ibig nga ba'y panghabang buhay o pangwalang hanggan? Halina't alamin sa kwento ng magkasintahang Romeo at Juliet na isinulat ni William Shakespeare. Sa pag-iisa ni Romeo, pinakausap niya ang kanyang sarili. Masyado ba bang maaga? O tatagal ang aking malulungkot na oras? O pag-ibig sa wala ng gagal? Kung ako may pakikitaan ng isang babae madalis, tiyak akong hindi ko siya malilimutan. Sa pag-iisa naman ni Juliet, kanyang kinakausap rin ang sarili. Tuwing 4 na taong gulang ko na. Pag-asawa, hindi ko pinapangarap. Sino ba itong si Paris? Isang lalaki kang gwapo-gwapo? Iniibig mo ang bago. Kaya mo, at least di na namin sasagot. Siya na yun. Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwar. Nakita ni Romeo si Juliet na nakikipagsayawan. Ano ito? Gusto ko ba yung maybe na? Itakwin mo mga mata. Pagkat ang tunay na ganda, ngayon ko lamang nakita. Nakita ni Tibot si Romeo at kanyang sinita. Ba't napaparito ang isang Montague? Tiyo, ba't may isang maalipin na dito? Para lamang ba sirain ang ating kasiyahan? Bakit pamangkin ko? Ano ang problema mo? Tiyo, may isang Montague na dito para lang sirain ang ating kasiyahan. Siya ba ang batang si Romeo? Maginoong tunay ang kilos niyan. Hindi ko siya sisiraan sa ating tahanan. Hindi ko siya mapagtsatsagaan. Ako ba ang Panginoon dito o ikaw? Ako ay aalis. Dahil alam ko ang kapalaran nito ay magiging mapait na lubos. Umalis na si Tibat sa bulwagan. Okay, sa kabilang dako, nagtagpo naman ang mga pamilya ni Romeo at Juliet. Bin sa akin. Alin ba? Yung sounds? Bin sa akin. Sa gagamong yan, binibini. Ikaw lamang ay nararapat at itigan. Sandali lamang binibini. Mahali ko bang halikan mo? Senyorita? Senyorita! Nais ka pong makausap ng iyong ina. Sino ang kanila? Babae! Ang nanay niya ang ina ng tahanan ng mga kapit. May samang kapalaran. Ang aking minamahal ay siya palang kaaway. Galing. Banda na ng portrait. Napakagandang kwento pala na itong Romeo at Juliet. Buti na lamang, nirekomenda ito sa akin ng aking tao. Save. Sa matagal na pagmuni-muni ni Romeo, ay muli niya rin nakita ang dalagang kay labis itong hinahanap. Natagpuan niya ito na nakaupo sa batunahe sa tagumpante ng kanilang pamamahal. Ano kaya rin ako nakikita kanina? Ang gwapo niyang mukha ay hindi ko makalimutan. Ang mga mata. Wala pa ang mga labi. Ang iyong ginawang pinakatunggol. Siya ba ang iyong inibig? Sino ko nakatago sa gabing madilim? At nakatuklas ng aking lihim?
Ngunit siya ay kabilang sa inyong awi ng tan, ang mga muntabi. Matapos magsalita ni Juliet, ay nagpakita na ang misteryosong boses na nakatuklas ng kanyang bibig. Sino ka? Ikaw si... Ako si Romeo. Ako ay nagmula sa pamilyang muntabi. Siyang matagal nang maawi ng mga tan. Oh, Romeo. Oh, Romeo. Ikaw ba Romeo yung pangalan? Ay, hindi na mag-iisip ka. Ang pangalan mo lamang ang magsasalita. Ikaw rin, kung hindi ka mag-isang magsasalita. Kung gayon, hindi na Romeo nang mamuntabi ang aking pangalan. Sapagkat ang pangalan ko lang ay sa tama. Ikaw rin, umalis na. Kaya nag-pray ko. Tiyak na papatayin ka. Kamisan mo lamang ang iyong titig. At ligtas na ako sa buhay mo. Wala nang hindi. Huwag ka lamang sumakas. Iwanan mo ba ako pinito? Hindi na sasama. Yung kasiyahan ba? Ang ngayon ay nais mo makamdaman. Magpalitan tayo ng tapat. Gusto pa na tayo. Paalam mo ko. Ngunit kung nais mo ang magpakasal, ikaw si Pagado. Susunduin kita kung saan ka mamulay. Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta sa isa niyang malapit na kaibigang Friday upang magbigay basbas sa kasal magaganap sa pagitan ng dalawa. Barsita. Pagpalain ng langit ito ang banal na gawain. Upang pagsisisi, huwag natin kami. Magandang gabi po. Sumukunin yung munisip. Madali na natin itong tapusin pagkat hindi ko na dapat bayangin isa. Aking mahal! Sa wakas, sigarat na kita kabiyak. Napakasaya ko rin, mahal ko. Sapagkat tuluyan na tayo nagkaisa. Unti-unting inilapit ang binata ang lukas sa dalaga, at sa wakas ay nagtagpo rin ang kanilang mga labi. Pagkatapos ng araw ng kasalan, kasama ni Romeo ang kaibigan si Mercutio at ang pinsang si Benvolio. At nakita nila si Ival. Sa kaliwa. Ikaw na naman buhong Romeo. Ngayon tayo nagpagpumuli ay tuloy na sa pagkakaslangin. Wala akong masamang intensyon. Dapat tayo magkakanuan sapagkat ayaw ng away. Kahit kailan hindi tayo magkakaroon. Lumaban ka! Aba, kung ayaw lumaban ni Romeo, ako ang lalaban sa iyo. Kaibigan, Mercutio! Kahit kailan! Isa ka talaga halimaw! Dapat ka mamatay! Huli na nagpagtagpo nito kung ano ang kanyang ginawa. Siya ay nakapaslang na at ang mas malala pa rito ay pinsan ko ng kanyang asawa. Isang mamamatay taong nyukalkan! Hindi mo kasi taong ang anak! At kung nagawa man yun, ay di ako hindi ka sinasadya! Tama na yan. Ano ba ang punot-tulo kung bakit namatay si Mercutio at Tibal? Dito po ang nangyari. Pagkatapos ng paliwanag ni Benvolio, ay dumating na sa kanyang hatol ang prinsipe. At dahil sa kasalanan ay siya'y aking ipapatapong biglaan. Palayasin si Romeo. Siya ay tiyak na tatapusin sa muling makita rito. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, pinuntahan ni Romeo ang dating tagpuan nila ng Juliet.
Uwahan Juliet, tayo hindi mo na magkikita at ako'y aalis mo. Ngunit pangako ko at magagawin. Wala. Hanggang kailan ka magtatagal doon? Alam mo, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Alam kong napakahiga. Hindi ko rin ito kayang gawin. Ngunit kailangan natin tumuloy. Dahil wala man tatagal, ikaw lamang mo naman. Ilang araw na ang lumipas, ngunit naghihintay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Maaari mo ba tawagin ang iyong penyorita? Nasusunod. Senyorita, kayo po ay pinapatawag ng iyong mga magulang. Hoy, susunod. Ikaw ikay aming ipaligaya. At makalimutan mo ang mga nakakabagot na pangyari sa iyo, ay ikay aming papakasal. Papakasal sa hindi ko yun mahal! Ngunit anak, natutulungan mo siyang mahalin. Sana yung maintindihan. Ayoko! Magpapakasal ka, sayo sa gusto mo! Naintindihan mo? Hindi na ako mahal. Pumunta si Julia sa simbahan para may kumpisan niya ang mga pangyayari. Batid ko ang iyong pagdaramdam. Ngunit kailangan kong gawin na ipagsalita ako'y Paris sa darating na Huwebes. Paano niyo ito mahal? Ano ba ang ating binalayon? Hindi niyo ito magagawa ng paraan. Huwag na lamang mabuhay. Sumunod ka sa gusto nila. Ngunit bukas ng gabi, ay inumin mo itong garatong ito. Ikaw ay aantipid at makakatulog ng walang tibok ang puso. Manatili kang ganyan sa loob ng 42 oras. Para sa akin, ito ay ang gagawin. Kinabukasan ay nakabihis na si Juliet ng isang magandang damit para sa kasalang magaganap. Ano ito na ako nadarama? Dapat ba? Alam ko, ang galapaw sa ay magbubuhat sa akin. Naglalalapan lang. Hindi ko magbubuhat sa akin. Binibini! Binibini! Naku, ikay nakabihis na ng bagarang, ngunit nakahiga ka pa rin. Mabuti pang ikay gumising. Kapag tayo nang abutan ng iyong ama at ina, siya magagalit sila. Binibini! Binibini? Binibini! Tulong! Tulong! Ang Binibini wala ng buhay! Ano? Ano nangyari? Binibini! Tulong! Tulong! Ang mga doktor nataan! Tulong! Binibini! Binibini! Labag man sa kalooban ni Don Capulet, ay agad na inihanda nito ang libingan ng kaniyang anak. Sa kabilang tapo naman, ay binisita ni Baltasar si Romeo. Romeo, may nais ako'y balita. Ikaw pala, may dala ka bang sulat buhat sa padre? Wala yung pinadalang sulat ng padre. Eh, ang aking minamahal. Kamusta naman siya? Kumana na si Juliet. Nakita ko siya kinilibig sa tumba ni Kaped.
Ano nangyari sa Hindi ko kayang mabuhay sa mundong wala ang aking minamahal. At nagtungo naman si Romeo sa botikaryo. Sino ba yung kumakatok ng kay lakas? Bigyan mo ako ng laso na agad nakamamatay. Meron akong lason. Ngunit, ang parusa ng batas sa mantuay, kamatayan sa magdilim ng pangas. Ang mundong batas ay hindi mo kaibigan. Tanggapin mo tong 4 na pilukado. Na ako kumiyan sa kahit anong tunaw at tunaw. Pagkatapos ay bigla akong lumamatay. Susuloy ka ba? Kapatid ko, hindi ko na ipadala kay Romeo ang sulat sapagkat kami pinigilan. Ang bilis ang pagtungo ko sa mga tuwang ngunit ako'y pinigilan. Sino ang nagdala ng sulat kay Romeo? Na ako napagbalala nito. Narito muli. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang sulat na ito? Ihanda ang gamit sa pagpupunta sa libingan ni Juliet! Wala. Gali-gali namang sinunod ng braille ang utos. Pupunta ito sa libingan dahil natitiyang ito ang makaroon ng binatang si Romeo at magigising na ang dalagang pagkatapos ng ilang oras. Baka sa'yo nangyari ang masama kapalaran ko. Kung gayon, pupunta ako sa iyong piling. Doon tayo magsasama ka ng buhay. So, wah! Ganun lang totoo niya. Mas pangagot pa sila. Sorry, sir. Sorry, sir. Nasaan na ha? Asan mo sa bawah? Hindi kita makakasama ngayon. Hinahanap niya. Hindi kita makakasama ngayon. Hindi ang nananamaan kita sa kabilang buhay. Dumating si Padre Lawrence, ngunit huli na ang lahat. Sisisihin niya. Paano umabot sa ganito? Wala! Wala akong kasalanan! Hindi na umaaring mo na Parang may namatay na. Matapos ang trahedya, ay pinatawag ang pamilya Montague at Capulet upang ipaalam kung ano nga ba talaga ang nangyari. Gusto lamang nilang magmahalin. Kaya tinulungan ko sila hanggang kasalan. Ngunit hindi ko mawaring ang kapat sa ganito. Wala akong kasalanan! Kayo! Kayo may kasalanan! Ito ang naging epekto ng inyong pag-away. Pero kung iintindihan niyo ang buong pangyayari, ay kasi lalim pa nakalagatan na kanilang magmamahalan. Mabuti pa kayo magkaayos lang. Dalawang mahalagang buhay na may salbang. Sumasang-ayon ako sa'yo para sa kapayapaan. Mula
Mula noon, ang kanilang na istorya ng pagmamahalan ni Romeo at Juliet sa Verona ng nagsisiglaan upang magkabutihan at maging dalawang pamilyang Montague at Capulet. Ang